Tiniyak ng Department of Public Works and Highways ang mabilis na rehabilitation ng San Juanico Bridge. Nakipag-ugnayan naman ang ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga biyaheng maaapektuhan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay isa sa pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa Samar patungo ng Leyte at iba pang probinsya. Daanan ito ng mga pasahero mula Luzon patungo ng Visayas. Ruta ng malalaking sasakyan na may dalang petrolyo, supply ng pagkain at iba pang kargamento. Kaya pinabibilis na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga nakitang sira sa tulay. Partikular na sa ilalim na bahagi ng approach section ng San Juanico Bridge o parte kung saan nakakonekta ang roadway sa tulay. Sa ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? So ito po yung ngayon, siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. We might be able to increase the load limit in some time within the year po. Most of the vehicles will be allowed except heavy loads. Sa oras na mapatatag ang tulay, papayagan ng dumaan ang mga sasakyan na may bigat na 10 tonelada o 10,000 kilo gaya ng mga truck at bus bago matapos ang 2025. Sa ngayon kasi, tanging mga sasakyan na may hanggang 3 toneladang timbang ang maaring makadaan bilang bahagi ng pag-iingat habang sumasailalim ito sa rehabilitasyon. Nagbibigay ng libreng shuttle ang DPWH para sa mga apektadong pasahero. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine Ports Authority para hindi maantala ang biyahe ng mga cargo mula Matnog sa Sorsogon patungo ng Cariaga, Leyte. Bagaman sinasaalang-alang ang posibleng epekto sa gastos sa mga bumabiyaheng sasakyan, prioridad ng DPWH ang kaligtasan ng publiko. The Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang pan po natin dito is the primary consideration here is to have to provide safety access. No, you don't want really to compromise actually the safety of the motorist. 1973 nang buksan ang San Juanico Bridge. Nananatili itong nakatayo sa kabila ng pagtama ng lindol, mga bagyo at araw-araw na biyahe ng mga sasakyan. Kaya napapanahon na aniya para kumpunihin ito. Sinasabing maaring umabot sa 900 million pesos ang gagastusin para tuluyang maibalik ang tibay ng San Juanico Bridge. Ibabalik ang full capacity nito sa oras na maitayo na ang bagong tulay na may kaparehong ruta. 2026 inaasahang matatapos ang detail engineering ng bagong tulay na makatutulong para mapabilis ang biyahe mula Luzon patungo ng Visayas at Mindanao. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.